Vice President Sara Duterte was present at the Senate's plenary earlier this afternoon. That's as the upper chamber tackled her office's budget, which was approved in less than 5 minutes. For details, we have mobile journalist Merymon Reyes. Merymon, ano mas record na pabilisan? Yung sa Office of the President o sa OVP? Caller Denise, parang neck and neck siya kasi sa oras na binilang natin kahapon, though walang specific for DOP pero less than 5 minutes siya, mga 4 minute to 5 minutes siya. Pero yung ngayon, nakuwenta talaga natin, 1:05, nagbukas yung session and nasimula na nga itong pagsalang ng budget ng OVP which amounts to 889.236 million pesos for the year 2026, and then 1:08, sinara na agad at wala nang interpellation and deemed submitted na at approved na itong panukala pondo or proposed budget ng OVP for 2026. At ang na-manifest nga ng kanyang suporta dito is si Senator Robin Padilla, and sinasabi niya na nagpapasalamat daw siya dahil dito raw sa chamber, hindi raw sila yung nag-constrict ng budget ng OVP at tiwala naman daw siya sa kapasidad ni Vice President Sara Duterte. Balik sa inyo. Lightning fast ang tawag dyan. Oo nga eh. Oo. Pagkatanong kagad niya... Walang kahit anong ano yan, interpellation, walang mga question, duda. Wala eh. Pinesent lang muna ni Senator Sherwin Gatchalian, siya kasing sponsor ng Senate version na budget proposal or proposed budget ng OVP na sabi niya 889 million pesos, and then nag-manifest of support si Senator Robin Padilla, and then Senator J.V. Ejercito, sinabi niya nga na being wala nang may nais na magtanong doon sa OVP budget, minove na aprubahan. So approved na rin. Ano pa ba yung mga ahensya ng gobyerno na, di ba, may maliikling listahan yan na parang wala nang mga issue at dire-diretso na lang halos yung approval ng mga budget? Meron ba, Merymon? So far, compared last year, kasi kaya nagkaroon ng mas matagal both sa House at sa Senate dahil yung pagka-question nila sa confidential funds. Pero ngayon dahil natanggal na nga at so far, yung budget kasi noong pinresenta dito ni VP Sara yung kanilang budget at Finance Committee level muna, yung allotment sila, for example, sa personal services, around 212 million pesos ang allotted doon. For maintenance and other operating expenses, around 673 million pesos. Plus yung sa kanilang ICT equipment at yung iba pang kakailanganin, which amounts to around 16.6 million pesos. At kasama na rin dyan yung kanilang pag-establish nga ng extension ng mga satellite offices, nasa 10 yun, plus another extension office din sa Tondo. And kaya naging smooth flowing na rin naman. Ang last time sinabi ni VP Sara, hindi na rin daw siya manghihingi pa ng additional budget kasi alam niyang hindi naman daw siya papayagan. And even kanina nung nagbigay ng short and quick statement si VP Sara, binati niya ang media ng Blessed Christmas, and nagpasalamat siya sa Senado sa pag-aproba ng kanyang proposed budget. Nung natanong din ng media kung ano nga ba masasabi niya sa mga recent allegations na binato ni former Representative Zaldico at yung mga sinasabing may destabilization na plots daw na ginagawa laban sa Marcos administration, sabi ni VP Sara, next year na lang daw yun. Next year na lang. Although she did say na she's ready to assume the presidency, di ba? Jacket talaga yun. Oo. Merymon, itong si Senator Bato de la Rosa, ang alam natin ang dapat na mag-sponsor sa budget ng OVP. Bakit naging si Senator Gatchalian ang gumawa nito? Yung kay Senator Bato, Department of National Defense, yung AFP Modernization Program, and other executive offices na naka-align doon sa DND tsaka sa AFP, yun yung mga sponsored na dapat ni Senator Bato de la Rosa. Pero mamaya, ang uupo doon o ang hahalili dito kay Senator Bato is si Senator Sherwin Gatchalian, kasi ang sabi ni Senator Win, meron daw ipinadalang mensahe itong si Senator Bato sa pamagitan ng kanyang staff na hindi raw siya makakapunta today to defend itong mga ahensya. So wala raw sinabi on his whereabouts in specific kung bakit nga ba absent, basta sinabi hindi raw makakapunta. And ang sabi naman ni Senator Win, yung pinaka-responsibility raw talaga pagdating sa budget is nakasalalay sa Finance Committee Chair. So kumpiyansa rin naman siya, nakahalili siya kay Senator Bato since upo rin naman daw siya sa lahat ng committee level hearings dito sa mga proposed budget, including itong mga sponsored sa atin ni Senator Bato. Pero ang nakausap din ng media kanina si Senate President Tito Soto, natanong natin siya kung nagkaroon ba ng communication from Senator Bato. Sabi ni SP Soto, since nung before daw mag-adjourn ang Senado, yung break nila, wala na rin daw ever since naging communication. Even kung may paghihingi raw ba ng tulong, wala rin daw. And considered absent itong si Senator Bato. And so far, walang sanctions or penalties daw na in effect pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Pero hindi raw okay yun na hindi raw madedefensahan itong mga ahensya, lalo pat hiningi
yung chairmanship sa mga ito. Naalala mo dati nung nawawala si Bato for a while, sabi, nangangampanya lang ako sa mga kabundukan ng Mindanao. Naalala mo yun? Oo, pero di ba meron din siyang statement recently, yung parang, ano yung term na ginamit niya? Intentionally unavailable. Tama ba, Marymon? Oo, tsaka ang sinasabi rin ni Senator Bato, pagdating doon sa, kasi maraming linggo na ang lumipas, na natatanong na itong si Senator Bato na, Sir, baka may ugong-ugong po may lalabas na arrest warrant, anong gagawin po ninyo dito, ng kampo ninyo, kung sakali may paghahanda ba, kung sakali mangyari yon. Sabi ni Senator Bato, handa raw siyang harapin yon. Pero so far dito sa paligid natin, ang bumati lang kanina kay VP Sara, sina Senator Bongo, Senator Robin, Senator Amy Marcos. For the other senators na nakita natin, Senator Lauren Legarda, and even Senator J.B. Ejercito. Senator Bato, nowhere in sight pa dito sa Senado. I was about to ask kung if the Vice President did the usual rounds, no, ng mga allies niya. So, yun pala. Yes. Oo, sinalubong dito sa hallway ni na Senator Amy, Senator Bongo, Senator Robin, itong si VP Sara, at nagpicture pa sila doing their signature na fist pose nila. Paano yun, Marymon? Yung fist pose nila, ginawa nila yung nagpicture kanina sila VP Sara, kasama si Senator Amy, Senator Robin, Senator Bongo. And narinig lang din natin kanina, parang natanong yata yung tungkol sa museum dito sa Senado. So, pero hindi natin nakita kasi kung saan na ba, dumiretso na bang umalis na si VP Sara or baka naglibot pa siya dito sa Senado. Museum? Anong ibig sabihin? Parang may napag-usapan yata na museum, hindi ko lang alam. Ang kausap kasi sina Senator Lauren Legarda. So I'm not sure kung sinasabi ba museum dito sa Senado or other museums na parang may nais yatang libutin si VP Sara. Pero after nung just sa GSIS building, may museum. Yes, exactly. So, pero nung pagkatapos kasi nung naging press con, very short na statement ni VP Sara, umalis din siya agad. So, hindi na tayo sigurado so far kung may lilibutin ko siya dito within the Senate or lumabas na talaga siya. I see. O totoo ba na wala rong naka-allocate na budget para doon sa libro na isang kaibigan para sa 2026 OVP? So far doon sa mga pinresenta ng VP Sara, walang nakaspecify talaga pagdating sa ganitong objects. Basta ang nakalagay doon yung kanilang operating expenses, yung sa ICT equipment nila, yung pagpapaganda pa ng kanilang mga pasilidad, plus yung mga extension and satellite offices nila. So titingnan din natin if ever man na next year, pagka magkakaroon ng implementation ng OVP, kung saan nga ba napunta talaga itong mga allotted na pondo sa OVP. Kasi naalala mo last year, medyo tensyonado yung pagdinig sa budget kasi si Senadora Risa Ontiveros, ikinwestiyon nga yung bahagi yun. At nagkaroon ng medyo, sabihin natin na exchange na talagang yung kuko mo, talagang mapupudpud talaga ng ilang kakaabang mo. Okay, Marymon, ano-ano pang ahensya ang sasalang today? Denise, last day na nga ngayon ng mga interpellation para dito sa mga ahensya. So far, nakita natin na naka-line up na lang is ang Department of Transportation, ang DOLE, ang DND later, tapos yung revised AFP Modernization Program, other executive offices, pati ang Department of Health na hindi pa rin natapos mula nung isinalang kagabi hanggang kaninang around 1 a.m. So may backlog sila, itutuloy nila yun mamaya. And then ang nasabi sa atin dito ni na Senator Win, by Monday, magkakaroon na ng amendments, gagawin na yung amendments sa plenaryo. And then Tuesday, parang holiday yata yan dito sa Pasay. So around Wednesday, doon naman isasara on second reading, tapos third reading, and then ang sunod na nating aasahan is yung BICAP. Ayan. At least kahit papano, may konting unity pa sa pag-approve ng budget. Yung mga pinakamatataas na mga pwesto sa gobyerno. Anyway, Blue Ribbon, may balita na ba? Wala pa rin, Marymon? So far, same pa rin. Yung sinasabi ni Blue Ribbon Chair Senator Ping Lacson, after ng plenary budget debates or deliberations, doon inaasahan na magkakaroon ng schedule na itong Blue Ribbon para sa pagpapatuloy naman sa pagdinig on flood control anomalies or scam. Pero ang nasabi dito ni Senator Ping, ang tatahakin din nila dito ay yung mga cases na hindi pa raw, kumbaga outside doon dito sa mga kasong naisampa na either from the Office of the Ombudsman, yung mga hinihintay na mapunta sa Sandigan Bayan, para daw hindi naman din maging repetitive. Pero ang inaantabayanan din natin kung related sa flood control, kung pang ilang hearings na lang ba yung hihintayin natin. Kasi ang nakaline na pang sunod is yung farm to market roads, even yung sa BIR, inaantabayanan din natin kung may endorse din to sa Blue Ribbon Committee na ni-raise nila Senator J.V. Ejercito, yung pag-i-issue nila ng letter of authorities na nagagamit daw to
to scam or to extort money from local businessmen na even though yung American and European Chamber of Commerce nagiging concerned na raw. So naapektuhan din daw yung investor confidence patungkol dito. So maraming naka-line up pagdating dito sa Blue Ribbon Committee. May nakadetain pa rin ba sa basement ngayon, Marymon? Oh, so far, same pa rin. Sa huli nating nalaman, wala pa rin namang nagbabago dito. Sina Curly Discaya, yung ilang mga miyembro ng Bulacan Group of Contractors, nananatili pa rin sila dito. So ang idaantabayanan din natin, tulad nitong huling pagdinig ng Blue Ribbon, maaring mapatawag ulit sila doon sa pagpapatuloy ng hearing on flood control anomalies. Oo nga. O, ano na kay itsura nila ngayon? No? Baka pwede masilipin minsan, Marymon, ano? Baka may mga talaba na yung mga damit nila roon at mahahaba na yung buhok dahil di na nakakaahit. Diba? Anyway, maraming salamat ang ating mobile journal, Marymon Reyes. Thank you, Marymon.